Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video gagawa po tayo ng mag-sketch up tayo ng subwoofer downfiring, itong kicker. Gagayahin po natin siya at paplanuhin sa sketch up. So ituturo ko sa inyo kung paano. So unang-una, first step, buksan muna yung SketchUp. Then eto meron ditong size, may dineclare siyang size dito. Nakalagay dito itong A, yung haba niya, yung width 58 cm. So tapos yung B 36. So gawa tayo ng 58 tsaka 36 na square. Ganito po yan guys. Unang-una, drawing tayo. Select lang natin tong rectangle. Yan, tapos Ctrl Z, balik natin. Make sure pala na pupunta tayo dito sa Windows, tas Model Info, select natin decimal, tapos centimeter. Ito, dahil nga centimeter yung pagkokopyahan natin, dapat ganyan yung natin, yung measurement. So yan, drawing tayo ng square. Kung makikita nyo dito sa bandang baba dito, meron siya mga number. So ganito lang, type lang po 58 tapos comma 36. So yan na po yung square nyo, 36. So ayan po, 58 tapos 36. Ayan po yung square nya. So ngayon, ang gagawin natin ito, ipupush natin to. Pinutin nyo lang tong push and pull tools, or ang shortcut nya ay P. Click nyo lang po sa keyboard P. Then for example nga pala guys, no, ang magdidepende rin kayo syempre sa gagamitin yung plywood. For example, ang plywood ay 3/4. So ang sukat nyo in inches 0.75. Dahil nga yung plywood ay hindi po substandard yung sukat nya. Ang sukat nya talaga ay 0.62. Pero sige, gawin natin 0.75. Pull lang po natin na ganyan. Tapos hindi, control i-undo muna natin. Palitan natin ng inches. Yan. Post type nyo 0.75. Yan, ayun na po siya. 3/4. So ngayon ang gagawin natin, para hindi siya maghalo sa mga ibang object, double click natin yan at triple click. Pag na-select all nyo na yan, make sure na lagi kayong make group, para yan naka-group lang siya. Pagka double click nyo, naka-group lang siya. So next, ang gagawin naman natin ay yung depth, yung banda rito. So balik ulit tayo dito. Ito yung paggagayahan natin. Ang sabi dito, yung C ay yung D 17.5. ito yon. Tapos yung C, ito ay 19.5. So 2 cm ang diferensya nya. So balik tayo doon. Balik ulit tayo sa centimeter. So guys, ganito gagawin. Kasi ang total nya ay ano nga ba yun? 19.5. So ganito, gagamit muna tayo ng metro. Click nyo lang tong metro, tapos sukatin nyo muna dito pag ganyan. Tapos i-click nyo, bitaw, tapos type nyo tong 19.5. Tapos enter. So nakita nyo guys, no, andito siya automatic siya dito, siya nagkaroon ng guide. Ulitin natin. Ayan, kunyari dito ka nagbitaw, tapos type mo 19.5, then hit enter. Yun, ganyan siya guys. Ayun yung guide natin, ayun yung dulo. So ngayon ang gagawin natin ngayon,
kuhanin natin yung banda rito naman, yung D. Itong D, 17.5. So, ayan, gawa ulit tayo guys, 17.5. So, makikita nyo guys, andito na siya. So, ayan, ang sabi doon, bali, kulang yung sukat niya dahil dito lang yung pinakita niya. So, gawin muna natin yung gilid. Ganito lang guys. Drawing lang kayo ng square ulit. Kasi dito na yung guide natin. Hindi, gamit tayo ng itong pen. So, sundan natin yung guide. Ayan. Ayan guys. Tapos, i-close natin dito. Then, ganun ulit. Dahil nga naka-centimeter tayo, medyo mahirap i-pull ng 3/4. So, kung kabisado nyo, pwede naman kayong mag-convert. Kunyari, yan. Centimeter lagi yung ginagamit natin, di ba? So, convert natin, ayun yung eksakto, 1.90 centimeter. So, naka-centimeter tayo ngayon. Type natin, 1.90. Ayan na po yun, 3/4 pa rin yan. So, yan guys. Yan. Kailangan nyo ulit i-group to. Kasi kung hindi nyo i-group yan, masisira yung natin, yung object na to, itong buong to. So, lagi kayong mag-group bawat gawa nyo. Kagandahan dito, pag naka-group guys, pwede nyo i-copy yan. So, ang gagawin natin ngayon, kakopy natin dito sa kabila. Ganito lang po yan. Click nyo lang to, then press M, or itong move yan, move. Tapos sa keyboard, press control. Kung makikita nyo na may plus dito guys, meron naging plus, ibig sabihin yan copy. So yan, click lang natin na ganyan. Ayan guys, nag-copy na siya. So, dito siya. So, make sure na ito, ayan, may guide point dyan, yung pinaka-corner. I-click nyo lang yan. Tapos, i-click nyo dito. Ayan, sagad na siya dun. So, ayan guys, nakagawa na tayo ng medyo may mali dito guys. Ito, forward natin to. Pag forward nyo to, hindi nyo kailangan i-double click nyo yung ginawa nating group, tapos tsaka nyo gamitin tong pull natin, tapos dito natin siya para pantay lang sila dito sa dulo. So ganun din doon, dahil nga pareho lang sila. Yan, ayan guys, pantay na. So next naman, ang next naman natin ay eto, banda rito. So guys, dito ano pa to meron pa tong hindi na pala, okay na pala, sagad na pala siya. Kung makikita nyo, itong gitna, sagad na doon. So ang gawin natin, mag-drawing ulit tayo ng square, o di kaya copy na lang natin to guys, copy, tapos ito susulok, yan, ganyanin natin. So yan na yun guys, pero ang gawin natin, i-pull natin siya, ganun lang ulit, double click, tapos P, or ito, ayan, ipantay natin siya dito sa linya na to, yan sa linya. Ganun din dun sa kabila, pull natin to, pantay natin sa linya. Ayan guys, kung makikita nyo, yan yun. So syempre may takip dito,
hindi na pinakita dito kung gaano kakapal yung takip. So ang gawin na lang natin dito para mabilis, mag-drawing lang tayo ng square. Since meron ng guide dito, may point na dyan, may basehan na tayo. Ayan guys, pagka-click nyo, magsasarado, tsaka natin i-pull pababa dito sa baba. So ganun lang ulit, pull, tapos ang 3/4 sa 1 cm ay 1.90. yan, 3/4. So ganun ulit, make sure na group ulit natin to. Yan, triple click lang, tapos right click, group ulit, tapos copy natin, makakopy natin siya. M, itong move, tapos control, tapos yun guys, eto siya oh, copy na natin, ganun. Ayan oh, diretso na. So yan, medyo nakagawa na tayo. Tapos banda rito guys, no, hindi niya na tinuro. So parang mangyayari na to, tansyahan na lang to eh. Kaya to lang po yan. Una, syempre para may design na tayo, mag-drawing tayo ng bilog. Okay guys, yung paggawa naman ng bilog, for example, no, 12 inches to. Syempre yung bilog natin guys, hindi saktong 12 inches yan. So ganito lang yun guys. Para kunin yung gitna, ayan, punta tayo ng tape measure. Kung makikita nyo guys, no, andito yung, kung may nakita kayo ditong ayan, nakalagay midpoint, ibig sabihin yun yung gitna nya. So ganito lang yan, punta tayo dito sa pinaka-corner, tapos hanapin natin yung gitna. Yan. So ganun din kabilaan. So kahit saan dyan, kunyari ito, dito yung gitna naman, yung kabilang side. So yan, hanapin natin yung gitna. So yan, yung bilog, yun yung gitna. So hindi nakuha na natin yung gitna, no. So na mag-drawing tayo ng circle. So dito guys, ito importante to. Pag nag-drawing kayo ng circle, kunyari etong object, yung bubutasan nyo to, for example, bubutasan nyo to, so, kailangan i-double click nyo ganyan, saka kayo mag-drawing ng circle. Yan, for example, yan, pupush kong ganun, butas, di ba? So control Z, balik natin. Pag ginawa nyo naman, hindi nyo kinlik yan, dito lang kayo sa labas, tapos nag-drawing kayong ganyan, separate yan sa group. Ibig sabihin kahit nakaganyan, hindi yan sa group. Try natin i-move. Namumove siya, di ba? So kahit i-pull natin yan, wala mangyayari guys. Panibagong siya, object. So yun, make sure lang na double click to, tapos kuha natin yung gitna, intersection. Tapos syempre dito, kung makikita nyo, no, dito mag-inches na lang tayo, palit tayo ng inches para madali. So 12 inches. So, ang gagawin natin, mag-drawing tayo ng 12 inches. So dito guys, kalahati radius kasi ang kukunin nyo dito eh. Dito tayo nag-umpisa. Tapos kalahati ng 12, syempre 6. So yan guys, pag tinape measure natin yan dito, dito 12 yan, 12 inches. So syempre hindi tayo magbubutas dyan. Ang gagawin natin, mag-decrease tayo ng 1 inches. Bali siya, 5.5 inches guys. Ayun yung bubutasan natin. Tapos dito gamit tayo ng offset para maging 12 inches. So ito 0.5. So yan, 12 inches yan. Tapos ito 11 inches. Ang bubutasan natin itong 11 inches. Ayan guys, pull nyo lang, tapos make sure na dito sagad. Sample ito, no, ulit
Mali. Pagbutas tayo kanina eh. Mali yung ginawa ko. Hindi pala wala pala siya sa group ulit. So yun nga, kaya ako sinasabing kailangan double click muna tayo. Tapos 5.5. Kuhanin natin yung offset. Ayun yung parang mounting na edge nya, allowance. So yan, double click din natin. Pag magpupush tayo, double click natin yung group, tapos i-pull na natin. Yan. May mali. Ito pala, kailangan i-delete natin to, yung ginawa natin kanina. So balik ulit natin sa corner. So yan guys, okay na to, panigurado. Yan butas na, di ba? Yan guys, butas na. Pwede natin i-delete to kasi di natin kailangan yan. So yan, pag mineasure natin yan, 12 inches yung total nito, yung speaker natin. Pero yung mounting niya talaga, yung cutout na kailangan, 11 inches lang. So usually ganyan talaga sa pagbubutas. So yan guys, sunod naman, meron siyang terminal dito, no? Alam ko sukat ng terminal na ito 58mm. So pwede tayo magpalit ng millimeter. Tapos dito, so 58, pwede kayo gumamit ng calculator guys, no? Type nyo lang dito, calc. Ayan, calculator. Syempre 58mm yun yung radius yun. Divide natin sa 2 para makuha natin yung radius. So 29 guys. Drawing ulit tayo, syempre double click, tapos drawing ulit. Syempre tansyahin natin sa gitna. So 29 guys, no, sabi. So yan, butasan ulit natin. Pagbubutas, basta hanggang dito sa pinakadulo lang. Ayan, para magbutas siya. So yan guys, yung sa terminal nya. So wala namang iba, dito na lang. Ito yung pang last natin. Kung makikita nyo guys, no, parang siya, no, pa-curve siya. Ayan, pa-curve. Dito nya yung mga edge. So pag nag-cut naman, pwede namang after nyo gumawa, saka nyo gamitan ng router. Pero ito, sundin natin yung dito. Yung dito nya, yung style nya ng paa. So dito guys, balik tayo sa inches. So dito guys, 14.7, no. Ito yung kalahati nya dito. So kuhanin natin yung kalahati muna. Yan. Pag nakuha na natin yung kalahati, kayo na bahala mag-divide nya, no. Sample lang natin. Kunyari ganito siya. Sample lang, ganito siya. Tingnan natin dito. Sample dito siya guys. Yan. Kayo na magsukat yan guys, no. Siyempre kailangan niyang gitna-gitna. So yan, ito pinapakita ko lang sa inyo yung kung paano siya pakortihin na ganon. So yan, gumamit lang tayo ng draw. Ginanong ko lang yan. Actually pwede dito lang kasi may guhit na dun. Tapos gamit tayo ng push. Mali. Sa labas pala tayo tumira. Mali yan guys. Double click yung group, tapos tsaka tayo mag drawing. Pag ganyan. Ito naman pag ganito. So yan guys, pwede nyo na ma-pull yan. Gamitin na natin ang pull. Yan, o.
Sagad natin na ganun. Wala na. Yan lang guys, oh. Dali lang. So, ito, pwede na lang natin to i-copy na lang. Delete natin yon. Select natin yan, tapos delete. Tapos delete natin yung mga guide natin kanina. So, ito, copy lang natin na ganun to guys. Kasi pareho lang naman siya. M ulit, tapos control, copy. So, kuhanin natin sa dulo, kabilaan. Yan guys, tapos na. Tapos ito pa guys, no? Yung edge, try natin yung edge. Ang ginagamit doon, ito guys, yung arc. Try natin. Ganito. Hindi, mali yan. Oh, mali. Ito ata yun. Yan. Ito siya guys, yung 2 point. Yan. Tapos, click tayo dito. Banda rito. Banda rito lang yan. So, yun. Click lang dito. Tapos dito. Tapos, tsaka natin timplahin dito kung gaano kalayo. So, yun guys. Ganito lang. Mali. Double click. Ulit. Yan, ganyan. Oh, medyo malayo. Yan guys. Pangit yung pagkakaano. Ulit. So, yan guys. Ganito lang, oh. Then, push. Ayan, oh. Sagad natin doon. So, may mga mali tayo kanina dito, no? Yan lang, guys. Ganyan lang. So, kung dito, pakinisin nyo rin na ganyan. Medyo lakpas siya. Hindi natin kailangan yan. Medyo mahirap banda rito guys. So, sample natin dito. Ito, papakinisin natin to para gumanda lang yung ano natin, yung layout natin. Ayan. Push natin na gano'n. Ayan guys, oh. Maganda na guys, diba? Ganun lang, dire-diretso lang guys. Make sure na nado-double click nyo yung component natin kung ano yung edit nyo. Sample, ito ulit. Sa baba. Hindi kaya ito. Okay, ito naman, ito banda rito. So, syempre hindi nyo matitirada yan. Move nyo muna to. Click lang yung move or letter M. Move nyo muna siyang ganyan. Tapos 2 point ulit na arc. Tapos kuha natin yung corner dito. Kailangan pala guys, no, ano siya, ganito yung kulay niya. Light green. Para kapit talaga siya. Hindi siya lakpas. Hindi lakpas yung banda rito. So yan, pull ulit natin. Oops, mali na naman. Hindi tayo lagi ito. Sorry guys, lagi ko nakakalimutan yung pull. So, double click. Tapos pull natin ulit. Ayan, gamitin natin to. Pwede rin namang ganito. Ayan, ganyan. Lock lang siya. Ayan. Ayan guys, ang ganda na, oh. 'Di ba? Okay na siya. So, yan, tuloy-tuloy lang guys, ganun lang. So, pag kukulayan nyo para medyo astig yung layout nyo,
Balik muna natin. M. Balik natin doon. Pwede kayong gumamit ng hood pala guys dito. Kunyari, kukulayan niya ang buong yan. Select all natin. Tapos, punta tayo sa hood. Tapos yan, pili lang kayong ganyan. Tapos yan, kulayan nyo lang ganyan. Ayan guys, oh. Stig. Sobrang stig niya. Tapos ngayon guys, no, mag-a-apply tayo sa plywood. Tuturo ko sa inyo kung paano siya i-apply sa plywood. Ganito lang po yan. For example, magka-cut na kayo. Ang gawin natin, syempre yung mga plywood by feet yan. So, make sure na select natin yung feet. Tapos, for example, bumili kayo ng plywood na usually ano yun, 4x8. So, drawing tayo ng plywood dito, 4x8. Ayan, 4x8. Ayan guys, 4. Type lang kagad 4, tas kama 8. Ayan, nakagawa na tayo ng rectangular. So ayan guys, syempre i-pull natin ng konti yan. 0.75. Ay hindi, palit tayo ng inches. Pull ulit natin 0.75. Okay, yan na yun guys. So ang gawin natin dito guys, ganito gagawin natin para maganda yung cut nya. Una muna ito, yung pinakamalaki. Hindi, copy na lang pala natin. Copy. Yan. Tapos gamit tayo ng ito, yung rotate. Yan. I-rotate natin pag ganon. So dito tayong side kukuha. Tapos sa dulo, ayan, rotate natin sa green axis. Sabihin pahalang. Ayun yung guide natin, no, green, ganon. So ayan, automatic naman siya may green, tsaka doon natin siya isa-set. Pag nag-rotate tayo, ayan, babase lagi tayo sa axis para hindi mali-mali yung axis natin. So ayan, lagay lang natin dito guys. Up. Ayan, ganun mangyayari guys pag hindi naka-group. So, group. Ayan, pwede mo na i-move siya ng buo kasi naka-group na siya. For example, itaas ko pa siya ng konti. Ayan. So, ayan guys, no. For example, ito yung binili natin yung plywood guys. So, ganyan yung sukat nyo, 4x8. Lalagayin siguro natin siya dito. I-ano natin siya kung saan natin siya ikakat. For example, dito natin siya ilagay. Para malaman lang din natin kung gaano yung espasyo niya. Para mapagplanuhan natin na maigi yung pagkat. So ito guys, copy ulit natin yan. Pwede naman pala guys, control tapos control B. Control C and then control B. So guys, ito makikita natin pareho siya ng dito yung lapad. So I'm sure 14.7 ito 14.7 din. So ang gawin natin dyan, i-rotate na lang din natin. Pareho lang sila. So yan, dito natin pagdikitin lang natin yung dalawang dulo na yon. Kopya. Dito pala guys, no, kung baguhan lang kayo, itong ginagamit kong pang ganyan, pang rotate natin ng view, sa view, yung mouse, yung gitna ng mouse, yung scroll button. Tapos gumagamit din ako nitong H. Yan, yung parang kung saan mo siya yan laging ginagamit natin. H, kung gaganyanin mo, tapos yung pag-iikot ka, yung gitna
gitna ng mouse. So yan, M, move M. Yan, okay na. So nalagyan lang kasi natin ng ano dito, pero pantay lang yan eh. Pantay lang yan dapat guys. Pwede naman natin ibalik sa dati, no? Kunyari ganito siya. Double click muna natin to. Drawing ulit tayo. Drawing tayo ng ganito. Tapos i-pull natin, balik natin, no? Yun. So cube na ulit siya. Syempre, double click, burahin na natin tong guhit dito. Yan. Balik na ulit siya sa dati, guys. Yan. So yan guys, ganyan lagi yung ginagawa ko para mabilis yung pag-cut natin. So ito dalawa, pareho lang naman din sukat niyan. Copy na lang din natin yan guys. Ayan o. Tapos ito. Ang purpose pala nito guys, para malaman natin, no, kung paano tayo, kung ilan yung cut natin, para malaman natin kung ilan yung kakatin natin na sukat. So yan. Balik muna natin to guys sa sa dati niyang anyo. Kasi pag nag-cut naman tayo, square pa yan eh. Sample ito. Ay. Gamit tayo ng up. Mali. Dito. Ito siya. Drawing tayo. Yan dulo. Sulit natin na dito. Delete natin itong dalawa. So guys, pag nag-cut naman tayo, ganyan siya eh. Wala pa siyang kurba na ganyan. Dalawa yan. Oh, may mali dito guys. Mali yung pagka-rotate ko, mali. So yun, mahalaga rin yung guys, yung pag-rotate natin yan, tabiling oh. So mali yung pagka-rotate natin guys. May tira pa dito. So rotate, yan. Mali siya. Ayan, dapat dito siya sa sa red. Sa red axis yan. Okay na. Hindi natin makita yung yun. So yan, okay na guys. So ganyan lang yung kain niya sa plywood natin pag bumili tayo ng plywood. So gawin natin, lagyan natin ng ganyan. Tapos ito yung dimension. Yan, para malaman natin kung ilan yung kakatin natin. Yan. So yan. Ganyan lang guys. Bali magka-cut tayo ng panibagong sa plywood, magka-cut tayo. Ito yung sundin natin. Tapos ito, bali 3 cut yan na ganon. Tapos kayo nang bahala dito. Kunyari, ito yung sukat na ito, ganyan. 14 by 17. So yan. Siyempre ito pareho lang yun. O yan, pag nag-cut kayo,
14 by 17 dito, meron na yan, bali hatiin nyo na lang yan dito, 22 by 83, tapos itong isa 21 by 34. So ganun lang guys, mas madali kung meron tayong guide pag nag-cut tayo ng plywood. Ito na yung pinaka-guide natin. Thank you guys. Ayun, sana may tutunan kayo sa araw na to kung paano gumawa ng plano bago natin gawin, dahil talagang hindi na natin kailangan mag-isip, no, pag nandoon na tayo sa field kung saan magka-cut tayo. Hindi na natin kailangan magpag-isipan pa yung mga sukat, dahil dito sa pamamagitan nito andito na lahat ng sukat. Kumbaga ito na yung susundin natin, napakadali niyang gawin. So yun lang guys, salamat. Sana mag-like and pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Thank you. Susunod ulit.